Alright guys, no? Kung naalala nyo pa yung ating upload no na sasakyan na malakas kumadyot. So ito po ay Toyota Avanza guys, no? Ang karamdaman nito guys ay transmission, no? Automatic. So ito, may nabili ang customer natin na second hand na transmission pero hindi po siya pang Avanza guys, no? Yan po ay pang Toyota Wigo na automatic din, no? Front wheel drive. Tapos yung Avanza natin ay rear wheel drive yan. So paano nga ba natin yan isasalpak dyan ang pang Wigo? Pero ang lalagyan natin ng laman ay yung Avanza. So ito guys, no, panoorin nyo dahil susubukan natin kung papasok nga ang laman loob nito, no? Dahil ito front wheel drive si Toyota Wigo at rear wheel drive naman si Avanza. So bali guys, yung laman ng transmission ng Wigo ay ita-transfer po natin dito sa may Avanza. Dahil may nagsabi na pareho lang daw yung ano niyan laman, kaya sige, susubukan natin, no, kung pwede nga talaga. So dito ay babaklasin natin muna itong sa Wigo. Dito kukumpara natin base doon sa binaklas natin na galing Avanza. So samahan niyo ako guys, nasubukan ang bagong eksperimentong ito, no. So dito guys, no, fast forward tayo. Ayan, titignan natin yung planetary gear ng Avanza at saka Wigo ay pare-pareho talaga itsura niya guys, no. So walang duda, nakakasya talaga ito sa Avanza. At dito ay inspeksyonin natin, no, walang damage. So good so far naman. Sariwa pa yung laman. At yun guys, no, nabaklas nga natin lahat, no. Yan, kukumpara natin yung sa itaas yan yung sa Avanza, no. Ito yung sa Wigo. At yun, ang comparison nila ay talagang parehong pareho. Walang pinagkaiba guys, no. Yan, walang pinagkaiba talaga, no. Kaya isasalpak na natin siya guys, no, para masubukan natin kung nandun pa ba yung main issue na kumakaldag, no, pag nilagay sa drive at reverse. So ito yung sa Avanza. Sushoot natin lahat dyan yung pyesa ng Wigo. Pati din yung ano guys, no, yung kanyang valve body. Kasi main issue talaga niya is valve body, kaya kumakadyot siya ng malakas. Kaya din nasira yung clutch kit ng drive at saka reverse, kaya tayo nagpalit na halos ng rebuilding kit, no? Yun lang, mas mahal yung rebuilding kit kaysa dito sa second hand na transmission. Yun lang ay kay Wigo. Pero okay lang naman yung guys dahil pareho lang sila, no? Ang kagandahan lang nitong sa Wigo ay medyo sariwa siya, no? Kaya goods na goods pa rin ito gamitin, no?
maging dito guys, no, sa pagkabit ng clutch kit at saka yung steel kit or friction disc ay ano talaga, pareho talaga yung sukat niya. Ayan. Kaya lang guys, pag nagkakabit nito ay dapat maingat. Hindi pwedeng baliktad dahil pag yan ay hindi mo na-short lahat ay hindi mo matatakluban yan, no? At saka pag pinatakbo mo ay may maririnig kang kakalansing. So kaya dapat focus ka dyan, no? At lagi mong tatandaan kung saan nakaposisyon yung pinagkarasan mo. Hindi yung bunot ka ng bunot, hindi mo man tinatandaan kung saan nakatutok. Ang pag-automatic transmission kasi guys ay hindi ito basta-basta ginagawa ng karaniwang mekaniko, no? Ito ang isa sa pinakamasela na part sa buhay naming mga mekaniko, no? Na naghahandle ng automatic transmission. Pero dahil sa may history naman tayo dati, no, kung saan tayo galing, kaya tumatanggap tayo, no, ng ganitong gawa. Hindi tayo natatakot guys, no, kahit anong ibigay sa atin ay ginagawa natin. Yun lang ay hindi ko lahat binibidyo dahil sa minsan ay biglaan, kaya yung mga ganito na lang binibidyo ko. Yung mga overhauling natin ng makina, manual transmission, engine troubleshooting, or yung electrical troubleshooting, no? Kagaya nung ating TCM din sa Toyota Hiace. At dito guys, no, isasalpak na natin yung kanina yung ating planetary gear, no? Diyan natin masusubok kung talaga ang sukat niya ay pareho. Tatanggalin natin itong 1 week clutch muna. Iuuna natin itong planetary gear at saka yung kanyang needle bearing. So i-fit natin siya guys, no, at saka alug-alugin natin para pumasok siya doon sa mga clutch kit, no. Dahil kung hindi ka matyagang mag-alug-alug niyan, kahit isang clutch lang ang hindi pumasok dyan sa ngipin ay hindi mo matatakluban yung ating transmission. Kahit anong gawin mo, hindi talaga yan papasok basta-basta, no. Kaya tiyaga talaga guys ang pag-alug-alug nito na dapat sumakto ang lapat ng mga clutch kit sa ilalim. Yun. Shoot. At dito guys, no, ilalagay na natin ang spring. Yan ang hindi dapat makakalimutan, no? Dahil yan ay nagsisilbing toser doon sa 1 week clutch. Kaya meron siyang ganyan, no, para hindi mag-struggle yung galaw ng 1 week clutch sa loob. Kaya meron siyang toser, no, taga-tension. So ito na naman, oh. Pahirap na lock na naman to. Ito guys, no, kapag itong gawang ito, kahit video lang guys, no, pero pag sinundan mo ang proseso natin, talagang may makukuha kang dito, idea, no, kung paano. Dahil wala man itong cut guys, no, medyo may edit lang, pero lahat ng ginalagay natin dyan ay wala tayong tinatago, no, kung paano natin ginawa.
Walang shortcut to guys, no? Gaya niyan, yung paglalagay na steel kits at saka yung clutch kit natin, kaya nasa ayos talaga yan. Huwag nyo na lang pansinin yung kuko guys, no? Dahil ang kuko natin talaga ay ganyan ang itsura talaga yan. Madalas pong maipit yan, no? Humapukpok. Palito mo na yan. Sa pagkakabit guys, no, ng clutch hub na ito, itong dalawang clutch hub, ay tatlong paraan yan, no. So dito, ito yung first step natin. Ayan, pwede yung gawin na ganyan, tapos alug-alugin para ma-shot po yung natin yung clutch kit. Or meron namang ano guys, no, may ibang paraan pag hindi kayo sigurado sa ganyan, pwede nating ibahin, no. Ito, yan, no. Unahin natin ito maliit na gear papuntang shaft, isunod natin tong pangalawa. Yan, siguruhin nyo lang na nandyan yung ating needle bearing, no, na huwag kalimutan, baka kumayod sa loob, no. Itong hub nga pala guys, no, ito yung second at third gear, no. So yan, ganyan, alug-alugin lang, no. Pag yung gitna, alugin muna bago magsalpak dito sa pangatlo. So ayan, siguruhin talaga guys, no, na pumasok lahat ng ngipin ng ating clutch kit para sakto yung lapat bago natin ilagay itong pang-apat na clutch hub na maliit. Yan po yung connected sa drive, no, or primera. So ayan lang, i-setting mo lang ng ayos at alug-alugin, ramdamin yung kapit. Kakatapos ay lagyan natin ito ng ATF, no, partial na ATF, dahil basa naman yung lining natin, kaya kailangan natin basahin muna ng kaunti din yung mga hub. So ito na yung huling ano guys, no, huling clutch hub assembly. Yan po, nandyan po yung lining ng drive, second gear at third gear, no, nasa loob niyan. Hindi lang natin binuksan dahil sa second hand nga yung ating transmission, at saka kabilin-bilin ng supplier na laman na talagang ilipat, huwag nang i-disassemble yung ano, yung mga masiselan. So dito guys, alug-alug din naman ang gagawin natin. Yan, may play, so ibig sabihin hindi pa lapat yan. So kailangan pa natin siyang alug-alugin para pumasok lahat ng clutch kit natin. At dito ay nakita natin na yung dulo ng clutch hub assembly, ayan, no, wala nang play. So ibig sabihin lumapat na yan sa ilalim, no. Tapos may marking tayo dyan sa itaas, dyan sa may gilid may marking yan, no. At saka yung gear na yan, yan, ngipin, meron yung guhit dyan sa gilid na palatandaan na nasa tamang pagkaka-setting na siya, no. So ibig sabihin okay na yan guys. So dito naman ay tatakluban na natin siya, no, ng ating oil pump. Yan din yung galing sa Wigo, nilipat na natin guys, no, dahil mas sariwa siya, no, kumpara dun sa Avanza. So, dahil same lang naman siya, kaya ito nang ginamit natin dahil bago, medyo bago pa.
Sira ni ko. At ito na nga pala guys, no, yung valve body, no, na galing din sa Wigo, na siya din ang gagamitin natin dito sa ating Avanza. Dahil sa wala ngang pinag-iba talaga, ay lahat talaga pareho. Kaya dito tayo sa sariwa. Dahil ang main trouble ito ay ito talaga, yung valve body. Kaya siya nagkakaroon ng shift shock sa drive at reverse dahil sa abnormal operation po yung kanyang dating valve body. Kasi kung bibilhin yan guys ng brand nyo, ay talagang malalakhan ka, no? Tapos meron pang rebuilding kit na brand nyo din, edi mas malaki talaga ang gastos. So pagdating sa ganitong diskarte para makatipid, ay meron namang paraan. Basta't siguruhin lang na yung nabili ay hindi man kasing tanda nung unit mo, no? At dito guys, no, mapapansin niyo yung bill housing ng ating transmission at hindi natin yan nilinis, no. Ang priority natin diyan yung internal guys, no. At saka ito guys, no, yung comparison ng harness ng transmission natin sa internal. Ito po yung sa Wigo, no. So makikita niyo dito guys, no, na maputi pa yung insulator. At dito naman sa Avanza, makikita niyo yung kulay ng ATF parang umabsorb na sa wiring, no. So yung gagamitin natin ngayon ay yung sa Wigo pa rin. Dahil pareho naman silang 7 sockets, no. At yung itsura ng socket ay walang pinag-iba din. So ito ang gagamitin natin dahil nakakasiguro tayo dito na ito'y talaga ay goods na goods. After natin mabuo itong transmission na ito guys, no, ay siyempre lilinisin na rin natin. Gagamitan natin siya ng engine degreaser. Dahil sa ngayon ay hindi natin pwede linisin yan dahil baka yung dumi ay papasok dun sa loob, no. Kaya kailangan natin isarado yung transmission, tatakpan natin siya, tapos lilinisin na rin natin siya bago natin ikabit sa kanyang makina at saka sa kaha. Pero yun lang, hindi na natin isasali sa video yun dahil pahaba yung video natin guys, no. Ang importante kasi magawa natin ng ayos itong ating transmission. Pati nga guys sa pagkabit, no, ay puro shortcut lang tayo, no. Hindi na natin i-video kung paano natin kinabit ang ating transmission. Dahil guys, no, sa binoise over natin at delay tayo nag-upload sa video ito. Hindi nga pala tayo nakasama sa road test, no. Dahil sa araw ng Lunes ngayon ay hindi tayo nakapasok gawa ng masama ang pakiramdam dahil sa pabagong-bagong klima ng panahon guys, no. Ang nag-test drive nito guys ay yung may-ari, yung ating service advisor. Ito nga pala guys, no, yung comparison ng shifter lock, no. Ayan, maiksi nga pala yung sa Avanza at mahaba yung sa Wigo. So siyempre ibabalik natin yung sa Avanza. Pero swak pa rin guys, no, pag ginamit natin yung sa Avanza yung kanya talaga. So yun nga guys, nag-chat kanina yung aking supervisor na nai-road test na nila yung Avanza. Yun nga lang, wala tayo dun guys, no. Pero sabi naman ng service advisor ay goods na goods daw yung takbo ng Avanza, parang bago daw eh. Pero dahil sa tiwala natin sa ating trabaho, dahil ginawa natin lahat, binigay natin lahat, kaya tayo mismo nakakasiguro na wala talagang error ito. Kaya ang may papakita ko sa inyo guys, ang comparison na mangyayari mamaya ay yung shift shock na malakas, no. Kasi dati pag nilagay natin sa drive, ay mararamdaman niyo yung alog ng shift shock niya, napakalakas talaga, no, pati reverse. Kaya nasira yung clutch kit. So hanggang doon lang guys, no, may papakita ko sa inyo mamaya na comparison kung talagang okay na siya.
At ito guys, no, dito natin sa dulo ng transmission. Ang kinakabit po natin ngayon, yun po yung park gear locker, no. Yan po ang umi-engage pag nilagay natin sa park yung ating selector lever, no. Dahil sa yung park guys, hindi yan kasali dun sa loob, no. Kundi dito sa dulo. Ayan guys, oh, yung gear na yan. Kung saan siya kumakapit. Ayan, no. Papakita ko sa inyo kung paano gumagana yung park, no. Saka dyan din naka-attach yung speedometer sensor. O, ayan, o. Ayan guys. Pag pinitik yan sa part, ang mangyayari dyan ay maglalak yung yaw na. So hindi na siya maikot, no? So ganoon lang kasimple guys, no? At syempre ikakabit na natin yung pinakahuli-hulihang takip sa puwit ng ating transmission. So bago dyan, maglalagay muna tayo ng silicone. Sakto lang guys, no? Hindi masyadong makapal. Kahit kapalan mo yan, pag yan inipit ng tornilyo, kung anong amount ang kanya kailangan, yun din yung may iipit to. Lalabas din yung sobra, no? Kaya manipis tayo guys, no? Maglagay ng silicone, no? Ganyan lang, no? Dahil sa wala siyang gasket. Kaya ganyan lang tayo maglagay ng silicone guys, manipis. So dito guys, no, fast forward gaya ng sinabi ko kanina, nalilinisin natin yung transmission natin. Ayan guys, no, makikita nyo makintab na yung buong transmission dahil sa gumamit tayo ng engine degreaser at saka yan, no, nakabit na yan lahat. Ayan, no, dating maitim yan guys, so ngayon ibababaan natin si Avanza dahil tapos na tayong magkabit ng lahat sa ilalim at testingin na natin siya guys, no. Hanggang dito na lang guys, no, yung video natin dahil hindi nga tayo nakasama sa road test. At least mapakita ko sa inyo na wala na siyang shift shock sa drive at saka sa reverse. Kalipas lang ang ilang minuto at testingin na natin siya guys, no. Moment of truth na tayo kung tayo successful sa ating ginagawang mission for today's video, no. So yun, carry works, pasok. So ito guys, no, makalipas lang ang ilang minuto. Ayan, may fluid na po yan. So makikita nyo niya, nasa neutral po yung ating selector, no. So try natin, no, kung siya ay kakadyot pa sa reverse at drive. So ayun guys, napaka-smooth. So subukan natin yung drive. So yun, no. So ang gagawin natin dito guys ay i-road test natin siya. Pakikiramdaman natin kung smooth ba yung kanyang shifting, ano.